So, ayan, may nag-comment sabi niya, hindi naman pera-pera ang usapan. Aminin niyo mas masarap pa rin sa feeling na naalagaan tayo ng mama natin nung bata tayo, hindi puro trabaho. So, ayan, kagaya ngayon, na allergic rhinitis ako, tapos antok na antok talaga ako. Uminom na ako ng cetirizine, ayan no, pagkakapantal. So, kagaya ngayon, kailangan talaga ng yaya o mag-aalaga sa anak o tututok. Kasi yung asawa ko busy nag-aayos ng mga e-bike. Tapos ako naman, ganito, kanina pa ako dito, ayan oo. Talagang parang kung antok na ina-allergy nga ako, uminom na ako ng cetirizine. So, syempre, importante na, alam ka naman pag matutulog ako, patulugin ko rin yung tatlong bata, di ba? Hindi naman susunod yung mga yun. Kasi nga, alive na alive sila pag ganitong oras, gusto maglaro, ganun. And, at syempre, meron din tayong trabaho. May mga ginagawa din tayo. Kung wala naman akong trabaho, o wala kaming trabaho, siguro kami ang magtututok, 'di ba? Kaso nga may ginagawa rin. Pero alam nyo ba, isa sa pinangako ko sa sarili ko na never ako magiging yung parang sa mga pelikula na parang birthday ng anak, wala ako. Na, di ba yung parang mga nasa pelikula na, sorry, di makakarating si mami, busy ako sa business meeting, charis. And as you can see naman, nandito kami palagi sa bahay, kasama ang mga bata, ganun. Kasi talagang more time with family talaga. Ayan, no, kagaya to si ate, ayan si Nathaniel, o, di ba, tulog. Kumbaga, kahit natutulog, gusto ko talaga may nakabantay sa kanila. Sabi ko nga, mag-focus talaga sila. Sabi ko for example, kahit kay Ate Jean yung nag-aalaga, isa kay Nathaniel. So, sabi ko sa kanila, kahit na hindi sila mag-intindi dito sa bahay, kahit sabi ko nga makalat yung bahay, okay lang, wala akong problema doon. Kasi kita nyo naman, di rin ako pala utos talaga yung linis ka dito, ganyan. So, sila na yung nagkukusa. Pero sabi ko talaga, mag-focus kayo sa bata. Kasi yun yung importante eh. Kasi ano nga namang sobrang linis ng bahay, sobrang organized. Kung yung anak ko naman ay madulas, madapa, ganun. Nung one time pa nga si Natalia tumalon dun sa hagdan. So, siyempre may bata, kumbaga may mga aksidente na hindi natin masasabi. Kahit may nakatingin na may nakatutok na isang lingot mo lang lingap ba yun? Kumbaga isang ganun mo lang, ang likot ng bata as in. Kaya, siyempre, kailangan natin ng extra mag-aalaga. And sabi ko nga, kung stable ka naman sa buhay, ang sarap kaya na may nag-aalaga talaga ng anak mo bukod sa'yo. Siyempre, inaalagaan ko rin yung mga anak ko. Minsan nga kahit masama pakiramdam ko, patimpla ng gas, timpla ako, madaling araw, timpla ako, ganyan. Tapos pagka kahit not feeling well ako, kaka-CS ko lang, kakaanak ko, iiyak, katabi ko matulog, pikin ko, ganyan. Kahit kaka-CS ko lang sa ospital, gusto katabi ko matulog. So, talagang no choice ako. Talagang, syempre, nanay ka, ganyan. Tapos, di ba, lalo na si Natnat, ang gusto ay akong katabi, ayaw dun sa daddy niya, di ba? So, gusto dun sa daddy niya kapag ka mga araw-araw. Pero pagkagabi na, parang ayaw na ayaw niya sa daddy niya. Ayan, sa akin lagi ganun. Pag ginising ni Madam. Ayan. Oo, talagang ganun yun. Talagang medyo ano talaga. Kaya, ayun. Saka kapag ka may pangpasahod ka naman, why not naman, di ba? Why not naman, di ba? Alam ko naman na lahat naman ng nanay, gusto may katuwang sila mag-alaga. Kaya ngayong iba, pinapaalaga sa tatay, sa nanay, ganyan. Pero syempre, busy yung mga magulang kung may kanya-kanyang buhay din yun, may trabaho din yun na inaasikaso, may business din sila. So, hindi ko naman para pag-alagain ng anak ko, di ba? Saka ayun, syempre tumatanda na sila, hindi naman para sila yung gawin kong taga-alaga. Kaya nga meron tayong tinatawag na YA or Yaya. Syempre, sila yung talagang nag-aalaga sa mga anak natin. At hindi lang naman ako yung may yaya, di ba? Hindi lang naman yung mga anak ko ang may yaya. Yun nga lang siguro, kaya medyo OA kasi tigi-isa sila. Pero alam nyo no, bata pa kasi kami. Sa totoo lang ha, focus na focus sa amin si mama at papa. Like, si papa gigising yan ng alas 7. Ay, alas 6 pa nga ata para pagluto kami ng breakfast no nag-aaral kami. As in, araw-araw yun. Kasi nga, si mama, hindi naman siya mahilig magluto o hindi siya marunong magluto. Si mama naman nag-aasikaso sa amin, mga damit-damit sa amin, mga ganyan, nagtatali ng hair namin, yung tanda-tanda ko pa. So, kanya-kanya sila talaga ng gawain. Pero kahit ganun, may tigi-isa kaming yaya, yun yung naaalala ko. Tigi-isa kaming yaya magkakapatid. So, kahit di naman kami ganun kayaman noon, kumbaga may kanya-kanya kaming yaya. Kasi syempre, nagtatrabaho yung magulang ko. Di ba meron canteen, yung sa Gran Hapansiteria before, ganun sa Lucena. At tulad na lang sabi ko, may yayaman yung mga anak ko. Lagi lang kami nandito. Kita nyo naman, lagi ang content ko, family content. Marami nang nagsasabi, ba't daw ako panay po sa anak ko? Malamang! Sa asawa ko, malamang, di ba? Kasi syempre, family content talaga ang akin. Kasi
Yun yung happiness ko, eh, saka para ma-save ko yung memories, para paglaki nila mapapanood nila yung mga videos nila, gano'n. And sabi ko nga, hindi ako yung magulang na magiging busy na walang time sa anak, kagaya sa mga pelikula na porket mayaman na, eh, parang wala ng time sa anak na, "Anak, busy kami, hindi kami makaka-attend ng daddy mo." Kita niyo naman 'pag may mga ceremony, may graduation, recognition, or ganyan, nandun talaga kami mag-asawa. Kasi talagang mini-make sure namin na nandun kami. Yun nga lang ngayon hindi ko pa masyadong mahatid sa yung anak ko sa school kasi nga bed rest tayo. So, hindi pa talaga ako puwedeng maggagala talaga. Yung kapatid ko nga, yung bunso kong kapatid, nung una wala talaga siyang yaya kasi gusto talaga niya siya lang, hindi niya inaasa. Kumbaga, siya talaga lahat, sila mag-asawa. Pero ngayon may yaya na din siya, and sigurado na i-compare din niya yung mga eksena kapagka may yaya at wala. Kasi siyempre, kahit naman lagi nating buhat-buhat katabi yung mga anak natin, iba pa rin yung may ekstrang matang titingin, 'di ba? So, siyempre, hindi naman porket magkahiwalay yung mata ko, kaya kong itingin yung isa dun, tingin dito yung isa, charis. Eh, kumbaga, may mga time na hindi ko sila kayang tingnan, lalo na tatlo yan. Ano, tatlo ba yung mata ko? Lagyan ko ng isa dito sa gitna, charis. So, ayun lang. Hangga't may pangpasahod kayo, why not magyaya kayo? Para naman kahit papaano naaalagaan yung sarili niyo, 'di ba? More time pa rin kayo. Saka busy rin talaga ako. Kumbaga marami rin akong ginagawa sa buhay, mukha lang wala. Kahit nandito lang ako lagi sa bahay, marami tayong trabaho na tinatrabaho online, ganyan. So, laking tulong talaga na merong yaya na maaasahan na mag-aalaga ng mga anak natin. So, ayun, kung financially okay ka naman, eh why not magyaya din talaga kayo, 'di ba?